Kapamilya Ate Miles, Martes, Mayo, 26 taon 2015. Live po ako ngunyan digdi sa Department of Agriculture Regional Office, digdi sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ihahatod mi po sa indo mga kapamilya an ikaduwang aldaw kan sa indang Farmers Festival 2015. As in, itutur mi kang mo kan mga kapamilya digdi sa mga exhibits kan sa to yung mga kapamilya na mga hali pa sa iba-ibang parte kan Bicol ngunya na aldaw. Nakantawin na kamo sa radyo sin Diaryo Nindo sa pagkaaga. Garudakul ka mababakal dyan na. At siya, bisitahon taman niya na Department of Agriculture sa San Agustin, Pili, Camarines Sur para sa indang Farmers Fair, Agri-Fair dyan sa Banwaan na yan. Jonathan, salamat sa mga kaibanan ni Miliwat Ika. Asin, sa laog ni 45 minutos kapamilya, hatod ni sa indon mga bareta asin impormasyon na dapat nindong maraman ngunyan. Pasana, inian, marhay na aga, kapamilya. Ate Miles, ini muna ha, sa gabos sa mga kapamilya tang kakabukas pa sa nakan sa indang mga telebisyon. Igwa pong nakaschedule na brownout ang Casureco 2 ngunya na aldaw. Ha, kadakol-dakol na mga lugar ini, kaya po pinapa-AC sa gabos na miyembros konsumidores kan Casureco 2 na magkakaigwanin mahiwasang brownout ngunya na aga. Partikular na sa sakop kan feeders 51, 52, 53 as in 54. Mahihiling po nindo sa indo mga TV screens ang mga apektadong lugar. Poon po yan alas 8 nin aga, sagkod alas 5 nin hapon. Sigun sa Casureco 2, ini para sa padagos na preventive maintenance kan NGCP. Kung pwede talang pasadahan natin maya saan gabos na ini, San Jose Pili, Cadlan, Palestina Pili, San Antonio Milaor, Caroy-Royan Pili, Tinangis, sa parteng airport, Capitol Complex, sa CWC, May Daso Milaor, Casureco 2, mismo nga Casureco 2, Brownout, Montecielo, Hardin Real, Villa Corazon, GSIS, sa May Camellia Homes, sa Ford Motors, Doña Conchita, Cararayan Proper and Urban Poor, Del Rosario, sa Lunggigi, Langon, San Isidro, Avida, Pacol, Carolina, Panikwason, San Felipe. Parte po ka na Magsaysay, Bagong Bayan Sur, Asin Norte, Calawag, Kapilihan, Filoville, Jacob, Queborac, Mulabe, Ateneo Avenue, P. Santos, Vilmar Homes, Villa Francia, Tapas Compound, BMC, Old Nia Compound, Urban Poor, Naga City Science High School, MNWD, Cararayan, Mayflower Street, Mac Mariano Avenue, Jimenez Subdivision, sa Basilica, Balatas, Green Acres, City Hardware, Villa Virginia, Villa Sorabella, Villa Grande Homes, Villa Concepcion Subdivision, St. Jude Subdivision, Ramayda Village, Pepsi Cola, Coca-Cola, Andox, Almeda Village, Asin, Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur. Kaya kung ako sa inyong mga kapamilya, sa mga oras na ini i-charge sanaan sa inyong mga cellphones na nga ning day ka mo malobat. Asin, syempre, araatyan, itong mga kapamilya tang mga may edad na ha, share tuhod na po na presko ang lugar kung sa insinda matinir sa mga oras na ini tanganing maiwasan tayo itong inaapod na heat cramps saka heat stroke. Magkahalo pa ang good news as in bad news ang heras tasa sa tuyong mga kapamilya Ate Miles ngunya na pagkaaga. May paghiro po sa presyo kan produktong petrolyo ngunya na semana. Inoton ta po ang good news, may rollback sa presyo kan diesel as in kerosene. 50 sentimos ang rollback sa presyo kan kada litro kan diesel sa mga kumpanyang Caltex, Flying V, Petron, Shell, Total as in PTT Philippines. Sa kerosene naman may 50 sentimos na rollback ang mga kumpanyang Caltex as in Flying V, 45 sentimos naman ang rollback ang mga kumpanyang Petron as in Shell. Alagad po may panibagong paglangkaw sa presyo kan gasolina. 50 sentimos ang paglangkaw sa kada litro kan gasolina kan mga kumpanyang Caltex, Flying V as in PTT Philippines. 40 sentimos naman sa Petron, Shell as in Total. Kaya sa mga kapamilya ta ha, magtaga asikaso kitang magkarga kang sa tuyang mga lunadan tanganing day nakita mo dagdagan pa. Ay swerte po itong mga naka-kerosene, naka-diesel as in kerosene ang ginagamit, pero kung ang gagamiton ta po gasolina garo pasakit na naman sa tuya ang rollback ay ang oil price hike na yan sa mga oras na ini. Pinupurbaran ta mga kapamilyang mahanap, makontak si Attorney Nurin San Luis Luti, ang Regional Director po kang LTO Bicol, tanganing
haputunta daw siya ini nga kani nga manungod sa pinapao apig didiskutir ngunyan sa Senado Ate Miles na no plate no travel policy. Pulita na dati baga po pigsinabi no plate no registration no travel policy, pero ani po binago asi na atya na pupurmarantang kaulayan si Attorney Luty manungod sa issue na ini sa LTO ara at chance na. Mientras tanto, balik muna kita kay Ate Miles. Salamat, Jonathan. Mga kapamilya, pigsabi ni Chairperson Winston Hines na ipapautob ninda ngunya na taon, dangog-dangog lalo na sa mga driver niya to na nagmamaneho kan mga school buses o mga school services. Dahil na po ninda tutugutan na magbiyahe pa mga phase out ng mga school bus as in school services na 15 taon ng piggagamit. Sigun kay Hines, mayo na sindang gigibuhon na extension para tawan in chansang makapaghanda ang mga operador kay ini. Dapat kaya school year 2013-2014 pa inipig pa uto balagad daghagad nin sarong taon na palugit ang mga school service operators para ribayan ang sa indang mga bihikulo. Pagduduon ni Hines tapos na ang sarong taon kaya dapat nasubot ining ipauto. Madaliwan po baga ang bakasyon sa Lunes na ang balik eskwela asin pirang aldaw antes ang burukasan kan klase. Pigasigurar ka Department of Trade and Industry na mantinido ang presyo kan mga school supplies. Sigon kini DTI Secretary Vic Dimagiba, may mga tindahan pangani na mas hababa sa SRP o suggested retail price ang pigo-ofrisir ng mga produkto. Sa ibong kaini padagos pa man giraren pag-monitor kan DTI sa presyo kan mga balik eskwela items. Balikan na si Jonathan sa DA Bicol, dyan sa Pili, Camarines Sur. Jonathan? Ate Miles, yaman po nga na ko digdi sa DA Bicol sa Pili, Camarines Sur. Kasi nang nahihiling po nindong yan, mga maniba-ibang mga produkto halos sa tuyang runa, digdi sa Kabikolan. O araw kayo sa stall na ini, digdi, mga bawang na ini. Anong banwaan po ini sa Albay? Albay po, Piodoran. Piodoran. Bistado ang Piodoran talaga sa pagtatanom ni bawang. Kumusta po ang tanuman ngunyan duman na araw kayo maintang panahon? Well, magayon man po. Igaw man po kaming gilan sa kini. Kisa wala. Ini po, pigtao man sa nakandi sa muya para padakulon. Ngunyan, di naman kami nagtitinda sa kuyan, sa digdi, sa Albay. Pero di pa lang ang pigpapaluwas mita for kuanan production na magdakol. Gurano po ang presyo ang kang ano apog kayo sarong bugko, sarong bulig? Ang kilo po mo ang pagpabakal mingon yan, nasa 150 po, 150 per kilo. Pag nagpasiring digdi sa mga kapamilya ta may tawad ba? Ay, igaw man po, igaw. Piso tawad. Salamat tatay ha. O hali po di sa Piodoran Albay, itong mga pigtaon na pantanom kang DA, yun ang ngunyan ang nahiling nindo digdi na pigbibenta kan sa to yung mga kapamilya na mga taga Albay. Ini naman sa Albay pa po ini. Oo, mga agigwas inda digding Muscovado sugar, lalo na to mga mahilig sa organic products. Tapos may isang kakaano po ini, organic man po ini. Organic din ka. So kadakulong digdi, igwag digdi sindang pili, sweet pili, so itong mga kapamilya ta na mahilig, ogwa din silang mga kamote, ang tres colores na kamote, na klase ng kamote, 15 pesos kada kilo. Barato. O tama lang kung nasa market ka. Barato. Igwa din sindang, ano po ini nanay? Dragon fruits po yan. Sa Sorsogon na ini? Sa Sorsogon na po ini? Sa Uwas Albay. Igwa man mga produkto halos sa Sorsogon, igwa sindang mga chinelas na native. And syempre, igwa sindang mga syempre, mga dried fish, undigdi. Yan pong mga bag na yan, gibo po yan sa in, ma'am. Good morning. Sa Bulan Sorsogon po. Opo, mga women's. Made of yung balat ng yung sa kawayan. Gurano man po ang benta nindo ka iyan? Ito yung malaki, 75, 60 yung maliit. Tapos kahapon sir, yung made of coco shell, yung mga sandok. Yun opo, yun ang nabenta kahapon. Marami po yan kahapon, pati yung mga ito po gawa rin, ang may gawa nito yung women's
Pero tumulong dito yung mga 4-Hers, yung sa Nigo. O, magkano po ang nigo? 100 po ang isa. 100 pesos ang saro. Magayuno naman ang pagkagibo kang kuwit. Ha? Sisay po ang nag-training duman sa grupo ka mga kababain sa Sorsogon? Galing din po yun sa region, yung nag-sponsor sa amin ng training, yung Municipal Agriculture. Right, sige. Salamat. Good morning sa mga kapamilyatang mga kababayan digdi sa Sorsogon na booth. And syempre, ini naman ang produkto kang masbate. Ano pong banwaan ini sa masbate, ma'am? Korbada po. Yan, banana chip korbada. Katayngan masbati. Katayngan. Ang layo pa nun, ha? Katayngan. Opo. Ano pong mga produkto ang yaon ta digdi? Ini sir sa korbada ni Gikan. Tapos, katayngan. Ini banana chips ini, hali ini, banana chips. Oo. Ini po pagkatayngan din gabos na banwaan sa katayngan masbate. Igwasindang dilis na 35 pesos kada. Ano po ini? Kinilo po ini o pack per pack lang? 35 pesos igwasindang ano po ining sira na ginibong pinaalang? 40 pesos. Igwasindalig di ba mga tinda kadakulon from Katayngan Masbate na mga tuyo. Digdi naman ang dried pusit. Hali naman ini sa San Pascual, syempre. Sisay po ang head din dungo niya na yaon digdi. Igwasindang mga produktong may dried pusit sinda, may guava jelly, may ano po ini, coconut sugar, santan. Santan po ini santan. 100 pesos ang kada bote. Naarog kayo nakasadit. As in, syempre, igwasindang ito, coco sugar. Ha? Masiram ini na panghalo, as in healthy. Kadakol pa ni coco sugar, may 100 pesos sindang arog kayo ni naka-plastic. Tapos, igwasinda kay itong mga nakabote na 100 pesos din. Igwa din sindang mga tuyo. Ano pong paapod kayo ng sira na ini natin ginibong tuyo? New look, ayun. Bagong hiling new look. Hali po yan sa Masbate. Kadakol pa nila mga produkto digdi. Igwasindang organic na sibuyas. Gurano po ang kilo? 60 pesos per kilo. Kaining sa indang organic. Tapos dakol pa digdi. Ini po nga sibuyas. Igwaman 60 pesos per kilo. Tapos ini mga bag na po. Ini gibo po ini kam kababahian. Ang pagkakaaram ko po. Women's igwasindang 30 pesos. Igwan 25 pesos. 40 pesos. So, pwede ka mong magpasiring digdi. Ini pong munggo, ini? Organic din. Anong barangay po nga ini sa San Pascual? Dangkalan ining mga bag, tapos ining San Pedro. Oo. Sa San Pascual, aram ko, dinidevelop na magkaigwaning parang organic, na tanuman talaga. Sige. Yan man mga kapamilya sa probinsya kang Masbate. Digdi naman kita sa probinsya kang Catanduanes. Siyempre, itong sikat nindang sa mood, yaon digdi. Nagibo po nga ni sa Tiger Grass. Tiger Grass, gibo. And panahon, brown out po ngunyan sa Kasoreco. Oo. Gurano po ining mga mga pamaypay? 20 po yan. Mid ng San Andres po yan, product. Ito naman po ng Karamuran. Ayan galing. Tapos ito mga gulay, galing ng Panganiban, saka San Miguel, saka Karamuran. 4 po ng Barangay po Terminal ang nag-participate, ang Panganiban, Karamuran, San Andres, saka Panganiban. Alright. Ano po ini mga organic din po ini, ma'am? Gabos? May 10 pesos lang ining kalabasa? Per kilo. So mga nagpiperang kilo po ini. Ang arog kay ni. 2 and 1/4 ang kilo. So 20 to 50. Barato. Maraming kautan ng produkto ang Catanduanes. Kaya lang mahirap magdala ng produkto dito sa Bila. Kasi nga island pa, yung pamasahe. So yun. Sa tulong po ng aming mga local government, ng aming governor si Liwong, saka yung mga mayors ng 4 na probinsya, kaya nakakarating kami po dito. Saka yung May kamote sinda na 30 pesos. Tapos, ano po ini? Gabi? Gabi. Pangkarabi. Ayun. Tsaka 20 pesos per kilo. So mga kapamilya ta dyan. Ang nyog, 15. Ang kamatis, 25 pesos per kilo. Makikinisod. Tsaka itong langka, 45 pesos an kilo. So, and igwasindang mga pampasalubong niya on digdi. Masarap po ito kasi pang pagana sa pagkain. Chili,
garlic galing ng San Miguel ito. Ayan po, yan, masarap po yan. Sauce pa lang, ulam na. Alam na yan, kalang maraming kanin, baka makolesterol tayo. Lang, luway-luway sa cholesterol. And igwasindang masapan di pili, gibo din pwede mga kababae. Gawa po yan ng San Miguel. San Miguel, Catanduanes. Tapos ito po sa labat. Sa Labati, itong mga kapamilya tang gustong mag-graduate na sa pag-inom ng kape o ni pampagawin boses, 25 pesos per pack. Ipapakilala ko po, ako po yung provincial coordinator ng Catanduanes ng Barangay Port Terminal ng Agriculture. Sila po yung mga BFT po at saka yung agriculture. Sila po ang mga suportado ng Congratulations sa Indo po and good morning sa mga taga Catanduanes. Duwang probinsya na lang, digdig kita sa Camarines Sur Multipurpose Cooperative. Igwasinda syempre an sa indang brown rice na organic and pink rice. Asin syempre ining mga tuyo din na yaon digdi, espada, ining langkoy na 85 pesos kada pakete. Po, ining mga nasa likod po din dumam na mga bags, hali po yan sa anong banwaan? Buhi, ito po yung mga nag-aabol. Ayun. And syempre, igwasindang mango wine. Saan pwede gibo din? Naga po. Naga, sir. Kumusta ang production kaya tsaka ang bentahan kaya? Okay, ma'am po. Pagkano po, tamayo ako nahiling na presyo, itong mga kapamilya tang gustong magbakal ng mango wine? 330. Healthy, no? Oo. Tapos, igwasindang coco sugar din. Yan. Diyan. Tsaka igwasinda katong malunggay juice concentrate. Lasa talaga kayo ni malunggay lang o igwa ining ibang halo? Lemon. Oo. Uy, magaling ning alternatibo sa tsaa. Ngunyan, malunggay juice concentrate. Yan. And ang inabol kang buhi. Ang panghurita, ang Camarines Norte, igwasinda mga, syempre, itong mga produkto man din sa dagat, mga 30 pesos na hibi. Tama po, hibi. Hali sa Santa Milagrosa, Ina ng Buhay, Multipurpose Cooperative, Jose Panganiban, Camarines Norte, kung saan naghali sa Ate Miles Kasubanggi, asin igwa pasindang dinailan. Tama? Oo, dinailan. Oo, masiramining lutoon. Ayan, dinailan or balaw kan parakale, ang 1/4 70 pesos, kabanga 140, 1 kilo 280. Presyo kaya negotiable, pwedeng tawadan. Ako na nagsabi Tsaka po igwang halaya ube, 50 pesos, masiram din ini. Tsaka mga banana chips tinda. Yaong digdi mga kapamilya, kada ko lindo mga pwedeng aprobitsara na bakalon. May pineapple wine, kung may mango wine duman sa Kamsur, may pineapple wine naman ang Camarines Norte, syempre sikat sinda sa pinya. Yan, ini ang oo. Okay, igwasindang citronella products, herbal soap 50 pesos, pure oil 75, massage oil 75, tsaka lotion 75 pesos. Gibo din po yan, ma'am, ka mga kababaihan or mga mga multipurpose cooperative sa Camarines Norte? Yan, kasi commercial na ang citronella sa Labo, 90 hectares na yan. Ang pinapabakal ninda is 1,600 per liter ang citronella. Per kilo, pero ang 1 kilo is almost equivalent sa 1 liter. So, yan na citronella. Yan, and igwa din sila mga produkto halis sa Vinsons, Camarines Norte. Ayan, syempre, kadakol pa ka mong mahihiling digdi mga kapamilya na mga pwede nindong bakalon, batag, limonsito, talong, ampalaya, katnga, natom. Pwede talaga ka mong magsaod digdi. Organic ang mga produkto digdi, kaya itong mga very particular sa indang health, pwede ka mo magpasiring digdi. Police reports muna kita. Ginadani mga armadong lalaki sa luwaskan sa Diring Harong sa Banwaan kan Jose Panganiban sa Camarines Norte ang gold financier na si Ronnie Habitan. Uyan storya. Nabulabog ni mga putok ni badil ang mga residente kan Barangay Plaridel, Jose Panganiban, Camarines Norte, Lunes ning aga. Punteria ang big-time gold miner na si Ronnie Habitan. Istorya kan mga nakahiling, nakaposas na niluwas ninduang armadong lalaki si Ronnie Habitan asin pigposisyon sa may poste asin pinahampang sa may kanal. Pinadapa, nanlalaban pa si Habitan, alagad pinaputukan na ini sa payo, sa luong asin sa hawak. Sa infirmary kan Banwaan, nagadan si Habitan.
Istorya ni Jose, bakong tunay na pangaran, armadong kalalakihan na nahiling niya na nakapalibot sa harong ni Habitan antes ang insidente. Maski na nakasulot ni fatigue, aram niyang bako ining army. Ako nakita doon. Oo, nakapating dalawa. Tapos may isa pang lumabas galing sa taas. Nasa may pintuan. Lumabas din yun. Nagsilip. Tapos tinanong yung pangalan ko. Hindi ko man binibigay yung pangalan ko kasi nga ang inisip ko kasi pag sundalo hindi nagtatanong ng pangalan sabi ko taga dito ako. Maski tadtad ng CCTV camera ang luwas asin laog kan residensya ni Habitan, alagad nagibo pananggad kan mga armadong lalaki na makalaog digdi. Ang sabi po sa akin ay wala kaming intention na kan. Ang intention lang namin dito ay si Habitan. May nababalitaan siguro na involved siya sa drugs. Kaya siya ang sadya nila. Day karayuan sa pinangyarihan ang insidente. Nakapagresponde man kuta tulos ang mga pulisya. Alagad dinis armahan ang apat digdi. Kabali ang hepe na si Chief Inspector Martin Ngadaw Jr. Ang report daw ay nagpakilala, mga pulis kami. Mayroon kang warrant of arrest. So, as reported, bumaba daw siya. Kung pulis kayo, nasaan yung warrant of arrest? Nawawara ang vault ni Habitan na dinara subuot kan mga armado na nagsakay sa duwang elf truck padulag. Pinalunad man sa truck ang hepe asin sarupang pulis, alagad pinababa man sana 500 metros ang rayo sa crime scene. Nagdara nin takot sa mga residente ang basang na pambabadil kan mga armado. Tuminama sa mga kahoy harani sa barangay hall ang pirang balang pinaputok kan mga ini. Parang nagkaroon ng trauma yung mga tao dito sa amin. Parang yung kumbaga nabigla sila. Nagtakbuhan. Tapos hindi nila alam kasi yung pangyayari kung ano. Dahil biglaan kasi yun Planado ang operasyon, sabi kan otoridad. Patunay ang mga pigtanom na improvised explosive devices na nagsabog sa barangay Santa Rosa. Duwang army na lugada na parte kan pigtaong reinforcement kan 49th Infantry Battalion. Day makumpirmar kung anong grupo ang nasa likod kan pagkagadan kihabitan. Padagos ngunyan ang hot pursuit operations kan otoridad. Nagsayuma mo nang magtaon ng pahayag ang nabaya ang pamilya ni Habitan. Buminutuan pangaran kan high-grade minor na ini matapos ang pangaranan ni Superintendent Hansel Marantan na yusubuot ang huring nakaulay kan grupo kan pigkukonsiderar na illegal gambling lord na si Vic Siman antes na nangyaring shootout sa Timonan, Quezon kan Enero 2013. 13 ang nagadan sa shootout kaiba si Siman. Sa ABS-CBN News, pignigar ni Habitan ang subot pagtaon niya ng impormasyon manungod sa grupo ni Siman sa otoridad. Dating paratinda ng prutas sa syudad ni Naga, arestado kan pulisya sa iligal na pagbabariwas na pinagbabawal na droga. Detalye sa storya ni Kate Lalovieres. Rata sa kamot kan Naga City Police Intelligence Branch ang 47 anyos na si Ricardo San Luis alias Adit sa pagpapabakal nin iligal na drogang shabu. Nagpositibo ang ikinasang buy-bust operation laban kay San Luis sa porsyon na ini kan Barangay Mabolo, Naga, maalas 8 kasubanggi. Nagkaigwa po ng barakalan, nag-exchange ng itong marked money, itong buy-bust money, tapos itong item, itong pinagtutubudan tang shabu. Eventually, na-apprehend nga nining duwa. Inaresto si San Luis kay baan kakutsaba niya durante kan transaksyon na si Carding Bartolome, 32 anyos. Kantidad 200 pesos sana ang transaksyon sa sospek. Alagad, sa pagrekisakan operatiba, nakakuapan nin 14 plastic sachet, laman ang pigtutubudang shabu. Regardless of the quantity na nakuha sa inda, by bust niyo, gusto sabihin nagpapabakal sinda, ang pagkaaramta kay niyo, no bail permi ang rekomendasyon kan korte. Ngunyan man lang po yan ma'am nangyari dahil nainggan nyo man po ma'am ako sa naiiling ko baga po ma'am. Di ba man po ako ng aloy? Ngunyan lang po, bulan pa lang po. Tinataya na nasa 5,000 ang total na street value kan mga naku ang subversibo. Mas papaormi kaya, lalo na kan intelligence ang buy-bust operation. Sa laog sa nanin sarong bulan, inina ang ika-6 na matrayumpong buy-bust operation kan Naga City Police sa syudad. Kate Lalovieres, ABS-CBN News.
Babaeng empleyado sa munisipyo kan Santo Domingo, Albay, gadan matapos magbunggo ang pigmamanehong motor sa sarong truck. Yan sa storya ni Mitch Villanueva. Wasakan payo asindainan ning buhay na nakabulagta sa tinampoan 24 anyos na si Crisel Balino kan Barangay Santo Niño, Banwaan kan Santo Domingo, Albay. Sabi kan PNP nakabangga kaya sa truck ang pigmamanehong motorsiklo kan biktima sa Barangay Lidong. Taining inibaga kung mahiling taining crusher nasa right side. Dahil man ini kayang laugong kang truck na road diretso kaya kikuan niya muna ang sa left side na lane kang tinampo. Pag diretso niya, yaw naman so ining pigmamaneo ni Crisel. Empleyada kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo ang biktima. Dahil may tago kan ama kan biktima ang kulog sa makangirhat na sinapo kan sa iyang aki. Atingan yan, taso sa mga sinus baga. Sa ngunyan, kinustodiya na kan Santo Domingo PNP ang driver kan truck na pigbistong si Christopher Carillo, 34 anyos na nahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide as in damage to property. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Kasud mga kapamilya naglakop ang bareta na nag-collapse ang sarong establishmento de negosyo sa syudad ni Naga na bistado sa mga baratong paninda. Alagad sa pagresponde kan mga otoridad, negatibo man ang insidente. Duda kan otoridad buot sa nangrautan ang nasambit na tindahan urog nangunya na burokasan ng klase no arin nilalaoman ang pagdagsa ni mga parabakal digdi. Yan sa storya ni Rona Nunez ngunya na aga. Sa CCTV video ko ang Naga City Public Safety Office, mahihiling ang pag-abot kan Bureau of Fire Protection sa sarong General Merchandise Building sa Caceres Street, Dinaga, Naga City, pasado alas 3 kasuod mang hapon. Suminunod ang mga miyembro kan rescue team, Public Safety Office, maging lokal na gobyerno kan syudad. Tulos nagresponde digdi ang otoridad matapos makaresibing impormasyon na nagabaan edifisyo asin may mga nairido. Trace naman po sa mga medical institutions, siguro man ang nag-alert man sa INDA. Then ngunyan po sa meeting ni sa kang PNP Bureau of Fire sa kang CDRRMO, igwaman in po na as of yesterday po pala. Sa pagberifika kan grupo, nagnegatibo ang na-receiving report. Normal ang sitwasyon sa establishmento. Hanggang nakaabot kami duman sa third floor, pigiling minaman ito. Mayamang kaming nakunyan duman na Saro sa mga pigihiling na anggulo kan otoridad sa nagalat na impormasyon ang posibleng pagpapakaraot sa establishmento. Urug pang dagsa digdi ang mga customer lalo na ngunya na burukasan klase. Based on fire code tayo ang mandate na yung Biblia na pigsusunod ta. Kung na-find out ta, of course we have to issue them notice to correct violation within 24 hours. Kung may obstruction man lang, within 24 hours for them to correct a certain violation. If within 24 hours, maayos silang action ginibo, of course, we have the so-called administrative fine na pigtatao sa INDA. Disgruntled na employee, pwedeng business rivalry, or pwedeng parabakal na dahil na kumbinsido. Kung siguro lain sa bago, baka igwaman talaga dahil lang nagko-cooperate. Nagsayumang magtaunin pahayagan manihamiento kan establishmento. Ngunya na aga ipigtalaan ang liwat na pagkondusir inspeksyon kan otoridad sa edifisyo. Apwera sa mga disbentaheng dara kan insidente, rekonosido man kan otoridad ang positibong epekto kaini. Napurbarandaan rika sa pagresponde kan grupo. Sa ibong kaini padagos man liwatan investigasyon kan otoridad tangani maaraman asin mapanimbag ang si Isay man na nagpakalat kan salang impormasyon. Rona Nunez, ABS-CBN News. Nagbabalik kita digdi sa San Agustin Pili, Camarines Sur sa DA Regional Office asin pigtatampoktaan mga exhibitors hales sa mga barangay food terminals kan sa tuyang runa digdi sa Kabikolan. Makakaibanan ta naman si Engineer Abelardo Bragas sa ngani nga ihera sa tuyaan manungo digdi sa barangay food terminal asin gaano kaimportante ang igwang arog kay sa mga barangay asin mga munisipyo maging sa syudad kan sa tuyang rehiyon. Maray na aga, good morning Sir Abel. Magandang umaga Mr. Jonathan at una po nagpapasalamat ako sa ABS-CBN sa pagpupromote sa pagpupromote o pagtulong sa advocacy ng Department of Agriculture. Actually po itong barangay food terminal na ito
ay isa sa mga programa ng Department of Agriculture kasi doon sa production side, technology-wise, nandun na po yung production. Pero dito, ang Barangay Food Terminal ay isang pamamaraan para matulungan natin ang ating mga magsasaka para yung produkto nila ay mabili sa tamang presyo. Opo, pag ang mga kapamilya po natin meron na o nakapasok na po sa Barangay Food Terminal, ano po ang mga dagdag benepisyo pa na nakukuha nila sa Department of Agriculture? Actually, ang mga dagdag benepisyo niyan ay nako-consolidate niya natin. Then may mga insentibo sila ibinibigay ng Department of Agriculture. Ito po ay part ng program ng Department of Agriculture ng ating Presidente, President Aquino, ni Secretary Alcala, para at least hanggang sa kanayunan, pagka po tayo ay may Barangay Food Terminal, ito po ang isang pamamaraan kung paano ma-attain ng ating mga magsasaka sa kanayunan ang maramdaman na may mapapasama sila dun sa sinasabi nating inclusive growth. Kasi yung inclusive growth po ay dapat maramdaman sa kanayunan ng ating mga magsasaka. Kasi yung po, pagka po may Barangay Food Terminal, yung pong mga produkto nila ay hindi, sa Tagalog po, hindi nababarat ng mga traders. Pero hindi naman natin po pwedeng i-eliminate ang mga traders kasi sila ay katulong natin sa pagmamarket ng mga produkto. Ang importante lang na consolidate yon at naiibigay yung tamang presyo doon sa mga magsasaka ng mga traders na nagtitrade from sa kanayunan hanggang sa kabayanan, hanggang sa probinsya, hanggang sa Metro Manila. Opo, siguro ang isang magandang tanong na lang, panghuling tanong, RD, papaano yung mga barangay na wala pang barangay food terminals, paano po sila makakapag-apply, paano po sila makakahingi ng tulong sa DA? Ino-organize po ito kasi ang isa pong pamamaraan bago magkaroon ng food terminal, ng barangay food terminal, kinakailangan po may isang organization o cooperative para iisa lamang ang kausap ng Department of Agriculture. Alam po natin na dapat ang isang barangay ay may organisadong samahan. Opo, siguro doon sa mga kapamilya po na interesado, dapat pumunta sila dito sa DA para malaman yung iba pang mga detalye nito. Opo, actually yan po ang ating gagawin. Ito po ang magiging project natin by 2016. Bawat probinsya po doon sa ating mga agricultural center magkakaroon po ng isang hub na doon natin makikita ang opportunity ng mga farmer, makikita nila kung ano yung malalaking volume na agricultural products na ino-import natin, then makikita nila kung ano yung opportunity ng lugar nila at kung ano yung mga dapat nilang i-produce na wala pa dito sa Pilipinas. Kasi dapat ang ating mga magsasaka ay medyo well-informed kung saan sila dapat pumunta. Alright, yan mga kapamilya, nakaiba ng tangunya na aga si Engineer Abelardo Bragas and Regional Director po kan DA Bicol Pigheras na manungod digdi sa ginigibong Farmers Festival 2015 kan sa tuyang mga paratan masin mga paraoman na nasa ikaduwa asin huring aldaw na pungunyan. Anunsyo muna kita bilang pagrekonosir sa mga parasurat sa dyaryo asin mga broadcaster sa radyo asin telebisyon na nagtutukar kan importansya, impormasyon asin inobasyon sa agrikultura liwat na binuksan na nominasyon para sa Brightleaf Agriculture Journalism Awards. Mga naisurat na artikulo, report o litrato na naipublikar o naibroadcast pon Agosto 31, 2014 sagud Setyembre 4 ngunya na taon ang material na pwedeng isumitir. Cash prize na sagud 50,000 pesos asin Asian trip man sana nagahalat sa manggagana. Ikasyam ng taon inikan Brightleaf Journalism Awards ngunya na 2015. Ang dugang na impormasyon manood sa pa-contest nasa www.thebrightleafawards.com. Asin, very proper din na we will give cognizance to what's happening in our industry. Asin kung may vote po ka may patampok dili sa MAC, pwede mag-email sa jonathanmaestrado@gmail.com o kaya mag-post sa samuyang Facebook page. Pwede man magpadara ni mensahe sa MAC text line. Prioridad magamit kan keyword na MAC space, pangaran space address asin detail kan sa indong report ipadarayan sa mga numero naka-flash sa indong TV screen. Para naman madalan kami anytime, anywhere, log on na sa www.iwanttv.com.ph. Balikan na si Jonathan sa DA Bicol Paman Giraray. Jonathan? Yes, Ate Miles, kung interesado ka ang lettuce na binibenta digdi, sana maabutan mo 50 pesos lang.
Ay, hindi charong bouquet. Bouquet. Atin Bouquet. siyempre ito mga kapamilya ta. Digdi na po kamo. Mag-organic kita. Kada ko yung digdi ka mo pa pwedeng mapagpilian. Last day na po ini kan Farmers Festival kan sa tuyang mga kapamilyang para umasin mga paratanom digdi sa Bicol. An oras na po mga kapamilya pasado alas 7 Gs nin aga. Kaya maparam na po kami sagkod sa aga naman. Mag-iribaran kita sa loob din 45 minutos din mga baritaan na informasyon na dapat ninong maaraman. Ngunyan pa sana. Tandaan ng taong may malasakit sa kapwa, positibo, sin, produktibo at pagkaaga inian, marhay na aga, kapamilya.